Gay, apat na pinakamasamang protina na hindi mo dapat kainin at apat na dapat mong kainin. Pagkatapos ng edad 60, ang mga ito ay hindi lamang basta pagkain. Ang mga ito ay mga formula na ininhinyero, inimpake, at ibinenta sa mga nakatatanda na may iisang layunin kumita, at habang sinabihan ka na makakatulong ito sa pagbuo ng kalamnan o pagsuporta sa malusog na pagtanda, narito ang kinukumpirma ngayon ng agham. Tahimik nilang pinatatanda ang iyong mga bato, sinisira ang iyong mga kasukasuan, at pinapabilis ang sarkopenia. Ang mismong kondisyon na sinasabi nilang nilalabanan. Paano ito nangyari? Dahil ang industriya ng protina ay nagkakahalaga ng mahigit $45 billion at ang mga senior citizen ang naging pinakamadaling target nito. Ang mga label tulad ng lean, heart healthy o low carb ay idinidikit sa mga pagkain na hindi kailanman papasa sa isang clinical safety test para sa mga matatanda. Ang mas malala pa, ang apat na protina na tunay na makakatulong sa iyo na muling buuin ang lakas, pababain ang creatine, at suportahan ang iyong immune system, ay halos walang sino mang nagsasalita tungkol sa mga ito dahil mura, simple, at hindi itinataguyod ng mga bilyong dolyar na supplement brand. Ngunit ngayon, magbabago iyan. Sa video na ito, aalisin natin ang tabing. Matutuklasan mo ang apat na pinakamasamang protina na dapat mong iwasan at ang apat na pinakamahusay na dapat mong kainin araw-araw na nakaayos ayon sa pababang antas ng panganib at bisa. Ang pananaliksik ay totoo, ang mga babala ay kagyat, at bawat sanggunian ay nakalink sa ibaba. Ngunit bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Ngayon, simulan na natin ang unang protina na dapat mong itigil na kainin ngayon, lalo na kung napapansin mo ang paglobo ng tiyan, paninigas ng kasukasuan, o mabagal na paggaling pagkatapos kumain. Ang apat na pinakamasamang protina na dapat iwasan. Numero 4, deli meats, mga pinrosesong karne. Ang mga ito ay mabilis, nasa lahat ng dako, at para sa milyon-milyong matatanda. Ang deli meats tulad ng ham, hiniwang pabo, salami, at roast beef ang pangunahing pinagkukunan ng protina. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Ang mga protinang ito ay lubos na pinroseso, puno ng sodium, saturated fats, at isang halo ng mga kemikal na preservative tulad ng nitrates at nitrites. Ang resulta, isang ticking time bomb para sa iyong puso, bato, at mga daluyan ng dugo. Ating suriin, kapag ikaw ay higit sa 16 ang iyong mga bato, ay hindi na gaanong episyente. Ang iyong mga ugat ay mas madaling masira. Parehong tinatamaan ito ng deli meats. Natuklasan sa isang 2021 review sa journal na Nutrients na ang mga matatanda na kumakain ng processed meats kahit 2 beses sa isang linggo ay may mas mataas na antas ng C-reactive protein. Isang palatandaan ng pamamaga sa buong katawan na nauugnay sa stroke, paghina ng pag-iisip, at sakit sa bato. Ang mas nakakabahala pa ay ang mataas na nilalaman ng sodium. 2 hiwa lamang ng deli turkey ay maaring maglaman ng higit sa 700 mg ng sodium. Iyan ay halos 1/4 ng iyong buong pang-araw-araw na limitasyon. Mabilis nitong pinapataas ang presyo ng dugo, na nagpapataas ng panganib ng stroke at atake sa puso. Ngunit ang totoong pumapatay ay ang nitrates. Ipinakita na sinisira ng mga preservative na ito ang endothelium, ang manipis na lining ng iyong mga daluyan ng dugo,
at naguudyok sa pagbuo ng nitrosamines, mga compound na nauugnay sa cancer at mga sakit na neurodegenerative. Sa mga matatanda, mas malala ang epekto nito. Mas mabagal mag-detox ang iyong katawan. Mas hindi episyente ang iyong metabolismo sa pag-alis ng dumi. At ang oxidative stress mula sa mga compound na ito ay naiipon na humahantong sa mas mabilis na pagkasira ng tissue. Kung umaasa ka sa mga hiwa ng pabo para sa tanghalian o mga sandwich ng ham para sa merienda, oras na para magbago, pumili ng sariwang lutong manok o mga hiwa ng karne na hindi pinroseso. Mas mabuti pa, isama ang ilan sa mga mabisang malinis na protina na tatalakayin natin mamaya. Ang deli meats ay hindi lamang luma na, mapanganib pa. Numero 3, whey protein isolate kapag maling ginamit. Maaring magulat ka rito. Ang whey protein isolate ay nasa lahat ng dako sa mga shake, bar, at pulbos na ibinebenta sa mga matatanda bilang pampalakas ng kalamnan. Ngunit kapag ginamit ng hindi tama, lalo na ng mga senior, maari itong magdulot ng masamang epekto. At karamihan sa mga taong higit sa 60 ay ganap na mali ang paggamit nito. Ang whey protein isolate ay isang mataas na uri ng pininong protina mula sa gatas. Tinanggalan ito ng halos lahat maliban sa protina mismo. Ibig sabihin, wala itong fiber, walang malusog na taba, walang natural na enzymes, at sa karamihan ng mga kaso, napakakaunting lactose o casein upang pabagalin ang panunaw. Kaya, ano ang nangyayari? Nakakakuha ka ng mabilis na pagtaas ng mga amino acid na bumabaha sa daluyan ng dugo. Maganda pakinggan. Tama, hindi gaanong kabilis. Sa mga mas batang katawan, maaari itong magpasigla ng paglaki ng kalamnan. Ngunit sa mga senior, maaari itong mag-trigger ng kabaligtaran. Nalaman sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journals of Gerontology na ang mga mabilis na natutunaw na protina tulad ng whey isolate ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng insulin. At kapag tumataas ang insulin ng walang sapat na aktibidad ng kalamnan, nagtataguyod ito ng pag-iimbak ng taba at nagpapataas ng mga marker ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag ng mga mananaliksik na anabolic resistance, kung saan ang mga kalamnan ay humihinto sa tamang pagtugon sa paggamit ng protina. Hindi lang ito hindi episyente, mapanganib pa. Kung gumagamit ka ng protein powder, pumili ng mas balanseng anyo tulad ng isang plant-based blend na may kasamang fiber, taba, at mabagal na natutunaw na mga sangkap, o ihalo ang iyong whey sa isang buong pagkain, hindi isa walang laman na tiyan. Numero 2, inihaw na dibdib ng manok kapag kinakain ng paulit-ulit at walang ibang kasama. Parang isang pagtataksil ang isang ito. Ang inihaw na dibdib ng manok ay ang pamantayan ng malusog na pagkain. Ito ay lean, mataas sa protina at halos nasa bawat gabay sa nutrition para sa mga senior. Ngunit narito ang katotohanan kapag kinain ng paulit-ulit at walang tamang mga sumusuportang sustansya, ang inihaw na dibdib ng manok ay maaaring tahimik na magpabilis ng pagkawala ng kalamnan, sakit sa kasukasuan, at kahit na pagkaubos ng sustansya sa mga matatanda na higit sa 60, ang dibdib ng manok ay naglalaman ng 25 hanggang 30 gramo ng protina bawat serving. Ngunit ito ay halos puro isolated amino acids na halos walang connective tissue, walang collagen, walang glycine, at walang fat-soluble vitamins. Mas mahalaga iyon kaysa sa inaakala mo dahil hindi lang dami ng protina ang kailangan ng mga senior, kundi kalidad at pagkakaiba-iba ng protina. Ang inihaw na dibdib ng manok na inalisan ng balat, buto,
at taba ay naghahatid ng isa sa mga pinaka-isang dimensional na profile ng protina. Ang pag-ihaw ng manok sa mataas na temperatura ay lumilikha ng mga compound na tinatawag na heterocyclic amines at advanced glycation end products AGEs. Ang mga compound na ito ay naiugnay sa talamak na pamamaga at oxidative stress sa mga senior. Kung kumakain ka nito araw-araw, hindi ka nakakakuha ng sapat na vitamin K2, omega-3s, o magnesium, mga sustansyang mahalaga para sa pag-iwas sa paninigas ng ugat at pagkawala ng buto. Kung mahilig ka sa manok, huwag itong tuluyang isuko, ngunit kumain ng mas matalino. Piliin ang dark meat paminsan-minsan para sa mas mataas na nutrient profile. Hayaan ang balat paminsan-minsan para makuha ang malusog na taba. Mas mabuti pa, pumili ng mga bersyon na niluto ng dahan-dahan slow-cooked o pinakuluan poached para maiwasan ang mga lason mula sa mataas na init. Numero 1, puti ng itlog lamang nang walang pula. Malamang narinig mo na ito sa loob ng mga dekada, ang puti ng itlog ang pinakamalusog na bahagi. Itinataguyod ng mga doktor, dietitian, at fitness magazine ang mga omelette na gawa sa puti ng itlog para sa kalusugan ng puso at lean muscle. Ngunit para sa mga senior na higit sa 60, ang payo na ito ay maaaring tahimik na nakakasira. Ang pagkain lamang ng puti ng itlog araw-araw ay nag-aalis sa iyong katawan ng mga eksaktong sustansya na kailangan nito upang maiwasan ang pagkawala ng kalamnan, pagkalito ng isip, brain fog, marupok na buto, at sakit sa kasukasuan. Ang pula ng itlog ay naglalaman ng choline, lutein, biotin, vitamina D, vitamina B12, selenium, omega-3s, at mga fat-soluble antioxidant. Lahat ng ito ay mahalaga para sa utak, nerbiyos, buto, at kalamnan ng mga senior upang gumana ng maayos. Ang pag-iwas sa pula ng itlog ay nangangahulugan ng pagkawala ng choline, isang compound na mahalaga para sa kalusugan ng pag-iisip. Kaya, ano ang mas magandang opsyon? Kainin ang buong itlog. Ang pula ng itlog ay hindi mo kaaway. Ito ang iyong kakampi. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang pagkonsumo ng buong itlog sa mga senior ay walang makabuluhang epekto sa panganib ng sakit sa puso kapag kinain ng katamtaman. Ang pagtapon sa pula ng itlog ay nangangahulugan ng pagtapon sa iyong lakas, iyong focus, at iyong katatagan. Ang 4 na pinakamahusay na protina na dapat kainin. Ngayong nailantad na natin ang 4 na pinakamasamang protina, narito naman ang 4 na protina na talagang dapat mong kainin araw-araw kung gusto mong mapanatili ang lakas ng binti, enerhiya, at kalayaan hanggang sa iyong 70s, 80s at higit pa. Numero 4, peanut butter natural, walang asukal. Marahil narinig mo na ang peanut butter ay nakakataba, maalat, o isang pambatang merienda lamang. Ngunit para sa mga senior na higit sa 60, ang totoong peanut butter natural, walang asukal, at walang hydrogenated oils ay isang lihim na sandata para sa pagpapanatili ng kalamnan, proteksyon sa puso at pangmatagalang enerhiya. 2 kutsara ng natural na peanut butter ay nagbibigay sa iyo ng halos 8 gramo ng plant-based na protina. Mayaman din ito sa arginine, isang amino acid na tumutulong mapabuti ang daloy ng dugo. Ang peanut butter ay puno rin ng monounsaturated fats, ang parehong uri na matatagpuan sa langis ng oliba na nagpapababa ng pamamaga at nagpoprotekta sa iyong puso. Ang malusog na taba at protina sa peanut butter ay tumutulong na kontrolin ang mga hormone ng gutom at patatagin ang asukal sa dugo. Isang bagay na dapat tandaan, hindi lahat ng peanut butter ay pare-pareho. Iwasan ang mga komersyal na brand
na may idinagdag na asukal, palm oil, o trans fats. Hanapin ang uri na may 2 sangkap lamang mani at kaunting asin. Numero 3, lean na pulang karne. Kapag pinili at niluto ng tama. Sa loob ng maraming taon, ang pulang karne ay itinuturing na kontrabida. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Hindi lahat ng pulang karne ay masama. Sa katunayan, ang lean na pulang karne na galing sa tamang pinagmulan ay maaaring isa sa mga pinakamabisang kasangkapan upang maiwasan ang pagkasayang ng kalamnan, pagkapagod, at kakulangan sa nutrisyon sa mga matatanda kung ito ay pinili at inihanda ng tama. Ang susi ay nasa hiwa, bahagi, at pinagmulan. Ang mga pinrosesong pulang karne tulad ng mga sausage at bacon ay mapanganib. Ngunit ang mga hindi pinrosesong hiwa ng pulang karne ay ibang kwento. Ang isang 3 onsa na bahagi ng lean beef ay nagbibigay ng higit sa 25 gramo ng kumpletong protina. Eksakto kung ano ang kailangan ng iyong tumatandang kalamnan upang maiwasan ang sarcopenia. Puno rin ito ng heme iron, vitamina B12, zinc, at selenium. Ano ang dapat mong kainin? Hanapin ang mga hiwa na may label na round, loin o sirloin. Alisin ang nakikitang taba. Panatilihin ang iyong mga bahagi sa pagitan ng 3 hanggang 20 onsa at lutuin ito ng dahan-dahan. Ang slow roasting, paggisa stewing o pansiring sa katamtamang init ay nagpapanatili nitong ligtas at madaling matunaw. Numero 2, green pea protein powder. Isang uri ng protein powder na hindi lamang ligtas para sa mga matatanda na higit sa 60. Maaring ito ay isa sa mga pinaka-senior friendly na pagkain para sa pagpapanatili ng kalamnan sa planeta. Pinag-uusapan natin ang green pea protein o mga gisantes. Ang abang gulay na ito ay ngayon ang pinagmulan ng isa sa mga pinakamalinis at pinakamadaling matunaw na plant-based na protina. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay ganap na walang paggawaan ng gatas, toyo, gluten at kolesterol na ginagawa itong perpekto para sa mga matatanda na may sensitibong panunaw. Ang pea protein ay isang kumpletong protina na naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid. Ipinakita rin na nakakatulong ito sa pagpapababa ng gana sa pagkain, pagpapatatag ng asukal sa dugo, at pagpapababa ng presyon ng dugo. Para sa pinakamahusay na mga resulta, 20 hanggang 25 gramo bawat serving ay perpekto para sa mga matatanda na iniinom 1 beses o 2 beses sa isang araw. Ihalo ito sa tubig, unsweetened almond milk, o isang smoothie. Numero 1, tofu. Ang tofu ay matagal nang isinantabi ng maraming matatanda bilang isang walang lasa, pinrosesong pagkain. Ngunit ang reputasyong iyon ay hindi maaaring maging mas nakaliligaw. Sa katunayan, ang tofu ay maaaring isa sa mga pinakahindi nauunawaang super protina para sa mga taong higit sa 60. Ang tofu ay gawa sa soybeans na isa sa iilang halaman na pinagmumulan ng kumpletong protina. Naghahatid ito ng halos 10 gramo ng dekalidad na protina na walang kolesterol at napakakaunting saturated fat. Naglalaman din ang tofu ng isoflavones, mga plant-based compound na maaaring makatulong sa density ng buto at kalusugan ng puso. Lalo na sa mga kababaihang postmenopausal, higit sa lahat, ang tofu ay magaan sa tumatandang panunaw. Ito ay malambot at banayad sa tiyan dahil mababa ito sa sodium. Sinusuportahan din ng tofu ang regulasyon ng presyon ng dugo. Para masulit ito, iwasan ang piniritong tofu. Sa halip, pumili ng steamed,
inihaw o bahagyang pinirito sa kawali na may langis ng oliba at mga halamang gamot. Konklusyon. Pagkatapos ng edad na 10 ang iyong mga pagpipilian sa protina ay hindi lamang tungkol sa kalamnan. Ito ay tungkol sa kadaliang kumilos, memorya, pamamaga, at maging ang iyong mga bato. Ang pinakamasamang protina ay hindi palaging halata. Ang ilan ay nagbabalat kayong malusog, tahimik na nagdudulot ng mga isyu, at ang pinakamahusay na protina ay madalas na hindi napapansin. Ang tamang pagpili ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pananatiling matalas, nananatiling mobile, at nananatiling kontrolado. Kung may natutunan kang bago, i-drop ito sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mong patuloy na makakuha ng payo sa kalusugan na batay sa katotohanan at para sa mga senior, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil ang iyong kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi isang hulaan. Ito ay isang diskarte. Manalo tayo ng magkasama. Salamat sa panonood.